Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production of Media Boyplan Motif. Giving guys another video reaction video. On this time, I'm gonna talk about Flip Top number 144 versus Marcong Bungo. I-like muna natin yun guys. At ito nga pala, ang dami nagpapa-request na ito guys. Kaya, requested to ni Mike Libres, 144 versus Marcong Bungo. Sunod, idol. Tapos, sino pa ba? Dami kasi. Pag marami nagpapa-request, yun yung gagawin natin kasi ano siya, 'di ba? Tawag dito. Majority wins. Requested din to ni Kise 077. Sabi niya number 144 versus Marcong Bungo. Sabi niya ganun. Sino pa ba? Dami net nag-ano na ito eh. Ay ko nakikita. Ayan si Brian Andaya 8634. Sabi niya Marcong Bungo versus number 144 Boss Plan. God bless. Sino pa ba? Dami ko nabasa eh. Yan, nagpapa-shoutout pala si Moonlight 0423. So pretty much yun na siguro. Masita na naman ako, wala pa ako masyadong video. Ganun naman guys, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakaabang walang sawang sumusuporta. At kung bago lang kayo sa video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At kung di niyo naman ma-like, ma-share kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko na tayo mapaborito nyo yung artist, nandito na tayo para mag-react at para sa facts, meaning at message. Kung may masaya man ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Lagi nyo isipin na nagre-react lang ako dito. Nagre-react lang. Ganun ang ginagawa ko. Other than that, wala na. Ganun pa man guys. Bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. I'm applied psychologist. Doon sa description. Doon yung personal na channel ko. Kung gusto nyo marinig kumanta o mag-rap. Kayo nang bahala kung gusto nyo pakinggan. Ganun pa man. Tapusin ninyo yung video. Let's get to it. Flip Top number 144 versus Marcong Bungo mula sa Flip Top. Let's get to it. Kape tayo guys, kape. Second Side 13, nandito pa rin TIU Theater Makati. Huling laban ng gabi. Isang pinakamalaking shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito. Special shoutout dito kay Boy Tape sa lahat ng support ng tunay, live at online. Flip Top magigay para sa sarili nyo at para sa buong liga natin. Shoutout syempre Extreme Cash, Primo Gaming, TMT Buenas, lahat ng tulong at suporta. Flip Top Beer, tikman nyo yan. Lahat ng mga represent collab, Flip Top official merch. May shopping na rin tayo, may silip nyo dyan. Kung hindi pa nauubusan, High Minds, Black Manila, Hype Beat, Real Jokes Clothing, pero wag na yun. At sa kanan ko, mag-iay tayo lahat para kay Marcong Bungo. Sabi niya Tartaros, sabi. Kasi merong merong legendary na bansa, ang pangalan Tartaro yata yun. Kung saan yun yung pinakamaunlad na bansa. Ano lang naman yun parang tawag dito, propaganda siya, parang fantasy siya. Tapos yung bansa nun para pinakamaunlad, pinakamoderno. May mga robot na kagad, may mga lumilipad na kotse. Ang tawag sa bansang yun Tartara. Basta something like that. Sinerch nyo guys, Tartara sa amin. Mag-ihay tayo lahat para kay number 144. Nanalo ng coitos si Marcong Bungo. Nanalo ng coitos si Marcong Bungo.
pinili mo si number 144. Pakinggan natin, unang balat, number 144. Markong Bungo, naalala ko tuloy yung grupo ng mga Markadong Bungo, itim na katipunero. Shoutout nga pala kay Kid dyan sa Markadong Bungo. Maganda yung mga kanta nila guys, pakinggan ninyo yung Markadong Bungo. Especially meron silang singer dun na idol ko rin. Pangalan niya Cardong Bungo. Lahat sila may pangalang Bungo sa dulo. Lahat ng mga Markadong Bungo guys may pangalan na Bungo sa dulo. Ito rin natin. Background. Naalala ko lang. Ang tahimik. Kung sa bagay, may bungong ibuburol. Katawan lupa mo'y tataniman ko ng palay. Patoka, ngunit maging ang sisiw ay tutol. Nabigyan ka ng katarungan sa walang kapatawaran mong kasalanan. Ang hustisya ay para kay Marco Lacson sa binaboy mong katauhan. Yang personalidad mo'y walang dangal. Karakter mong kahayupan nalalason sa dugo ng anak mo at kaapu-apu. Walang hiya ka. Mahiya ka. Ganun pa rin yung theatrics ni number 44 yun. Nagre-relay siya dun sa antics niya dinedefine niya yung pinaka rhyming ng dulo, tapos inaartihan niya para magkaroon ng, kasi magandang idea din yun kasi pag binibigyan mo talaga ng tama at lihitimo na pag-arte yung bawat salita na binabanggit mo, nagkakaroon siya ng bigat. Para sa akin kasi sa tingin ko nabibigyan siya ng justice. Kasi iba yung sinabi mo ng pangit ka. Isa ang pangit mo, di ba? Parang mas intention para sa akin. So, tingnan natin yung sinasabi niya. Dahil nakakahiya ka. Ang kalungkutan mo ay ang aking saya at ang kamatayan mo ay aking pagtawa. Hambalusin ka't kakalusin, sa kalingkot lulunurin. Etong taning magkakataning na sa langit sa aking panalangin. At pagdating mo sa kabila, patuloy kita nakukulamin. Hihipang ka na masamang hangin. Maglalaglagan ang ngipin mo at pangil. Sige sagpang, sa magaspang na espalto kakalad ka rin ko tong kalad ka rin ni kay Gansang Mangmang na pumasok sa teritoryo ng lupong hindi pa kumakain. Kaya ang lapida mo ay nauna ko ng ukitin pagkat alam ng tadhanang hindi kita bubuhayin. Hinihintay ka na ng mga demonyo sa ilalim. Kaya pakinggan na. May mga Pilipino na mahuhusay sa mga ganito parang kukuha sila ng clip ng isang artist tas bibigyan nila ng storya o exaggerate nila yung nakita nila o nasilip nila para mas lalang ma-appreciate. At sa tingin ko, magandang ugali ng mga Pilipino yun na kahit hindi naman ganoon kalakasan yung idea nung pagsulat para i-present sa atin, pero may mga Pilipino na sinuri talaga kung ano ba talagang intention ng artist. Yung intention ng artist hindi na-appreciate ng tao kasi naghahanap lang sila ng punchline, ng antics na maganda. Pero may mga Pilipino na hindi man ganoon kalakasan yung ginawang rap ng isang individual, pero yung intention niya doon, yung rhyming niya, papaano niya sinulat yung mga scheme niya, may nakaka-appreciate pa din. Kasi ako katulad ko, kahit hindi man ganun kalakas yung punchline, na-appreciate ko yung sulat. Sa akin, magandang bagay pa rin ito. Ang talumpati, kumukulay humahati, bangkay ni Poison at ni Marco ang nasa magkabilang dulo ng bahagari. Ako'y yamang mineral, sustansya ko'y natatangi, ika'y bulok lamang na bunga sa ugat ng iyong lahi. Okay. At sa kamusmusan ka pa nakatali,
Kaya letra mo'y kusang pumapawi, immortal aking pangungusap ang sayo'y tumitiklop kapag nasagi. At hindi mo nawawari, kay kabayaran ito ng isang bayani sa sobrang gastos ko nga magsalita. Namimigay ito at namamahagi. Maganda rin yun na selfie bars din yung sinabi niya para sa gastos niya magsalita. Magandang idea yun kasi namamahagi siya ng talino. Try natin. At isa alang bahagi sa isang taon kong exhibition, Makatang bungong itinadhana para pagtatadyakan ko sa kariton. Kaya ang desisyon, makakamit mo ang bendisyon, ang pag-embalsa mo ko sa iyong katawan ay ang aking At yan ang tunog ng bungo ni Marco, bungong kusang nagbibitak-bitak. Dugo mo ang nakapahid sa pintuan mong hinaharap, na kahit magbago-bago ka ng anyo o mag-iba-iba ka ng mukha, kahit bungo ka na, hindi mo ito magagawa. Wala ba lahat? May natin, mga bungo! Magandang ginawa ni number 44. May mga bagay lang talaga doon na very risky kasi even though may kalaliman siya o meron siyang gustong sabihin, para sa akin lumalabas na vague lang siya eh. Kasi meron talagang mga salita na talagang meron kang makukuha talaga na interpretasyon, you know. May mga ganun talaga eh. Maganda yung binabahagi na idea. Yeah, at saka yung talino. Pero may mga salita din na parang masarap pakinggan pero sa tingin ko meron pang igagaling yung ginawa ni number 44. Siguro nagmadali lang siya sa ginawa niya. Ako si Marcong Bungo. Nataglay ang isa sa 7 kasalanang mortal. Kaya ba't ako magtitimpi? Naiinis lang ako sa sarili ko minsan pag nakikinig ako sa mga 3GS o sa mga member nito dati. Sa panahon ngayon, kasi every time na naririnig kong mag-rap, sila Lipcram, sila Poison 13, M-Site, sila Pistolero, even though define na yung top 5 ko, every time na naririnig ko sila, parang may nagbago sa kanila, nauusog ko sila sa top 5. At tanggalin ko to si Lipcram sa top 2, top 3. Lalagay ko si Pistolero. O kaya pag narinig ko ng bago si Poison, biglang, oh shit, putang na iba yun. Parang lalagay ko si Pistolero sa top 2. May ganun talaga guys, kasi parang na-outshine nila yung dating sila at yung mga kasama nila sa 3GS. Even though wala ng 3GS. Tuloy natin. Nauubos ang pagkain pero gutom ko hindi. Kaya hindi ako sang-ayon sa talinhaga mo na baon. Sumasabay ka lang sa agos, ako gumagawa ng alon. Kung Panginoon daw si batas. Nakita niyo yung gusto kong sabihin. Merong lalim, pero yung esensya hindi nawawala. Ako gumagawa ng alon. Ikaw sumasabay lang sa agos, ako gumagawa ng alon. Malaking bagay yon kasi parang ikaw, nagpapadala ka lang. Pero ako yung gumagawa talaga ng action. Malaking bagay. Pwede kang maglagay ng maraming interpretasyon sa bagay na yun. Tuloy natin. Ano tong gagong to relyebo? Mga Diyos na gagawin kong kwento parang mitolohiyang Griego. Parang mitolohiyang Griego. Pareho tayong bilanggo. Hindi ka Diyos sinungaling. Takas ka lang sa Alcatraz, sa Tartarus ako galing. Kukoting na natili, sa estilo niyang napili, kaya sa aking pagsilip, ang laman ay kakadiri. Ulong walang utak, halintulad lang ng titi, binaliktad ko yung isip, napatid agad ang pisi. Hindi ako ganyan kalalim sa sarili nating wika, mababaw lang pero mahirap mahugot dahil sa sima. Elementarya pa lang naging matalas na ang diwa, at natuto ng pumunit ng papel gamit ang dila. Wow! Ang desperado. Putang inang selfie bars yan. Natuto ng pumunit ng papel kasi ng mga panahon ng kabataan natin, wala tayong idea. Ibig sabihin ng sinasabi ni Marcong Bungo, bias siya sa experience.
Aanin mo yung kaalaman, pumatay kaalaman. Pero hindi mo na-define yung pinakamaliliit na detalye kung paano ba natin madidistinguish kung nag-evolve ka talaga. Kasi, bago ka maging halimaw, kailangan mo munang ipakita at i-justify sa amin yung evidence kung paano ka nag-evolve. Diba? Elementary pa lang, malawak na ang kanyang diwa. Nung bata pa siya, natuto na siya pumunit ng papel. Kasi nung bata tayo, paano ba tayo pumunit ng papel? Humiwa ng papel. Pinupunit natin ng gano'n, pinapilas. Walang linis dun eh. Walang linis. Pero yung pinapakita dito ni Marcong Bungo, ibig sabihin marunong na siya kagad sa bata, sa mura niyang edad. Marunong na kagad siyang, marunong na kagad siyang sumunod sa instruction. Marunong na kagad siyang mag-observe. Marunong na kagad siya mag-deduce. Ibig sabihin mag-deduce, yung ibig sabihin nun yung parang tumingin na mga bagay-bagay at alamin kung yung tamang idea ng pag-approach. Isipin mo yun, paano mo mapapasok yung idea ng pagpunit ng papel gamit yung laway mo? 'Di ba? Sino nakaisip ng putang mga ganun? Husay nun na, big props dun na. Husay. At natuto ng pumunit ng papel gamit ang dila. Kung desperado ka na dyan, wag kang umasa sa bahala. Malalim ka, edi sige. Para sa'yo, yan ay panata. Pero para sa aking pangungusap ang kailangan mo talata. Kung hindi mo ko abot, edi ganun ka lang kababa. Wow. Ang lakas mong mambulabog. O di ba kapal ng apog? Marunong kang magmalalim, ako mahusay magtagalog. Ganyan ang mga baliw. Bars, putang ina niya. Marunong kang mahusay ka magmalalim, ako mahusay magtagalog. So parang sinasabi nila, may mga tao kasi na gumagamit sila ng malalim para mag-compensate sila sa hirap nilang magsalita ng simpleng Tagalog para maibigay yung malalim na pahayag. You know, so magandang definition yun mula kay Marcong Bungo na naman na parang sabihin niya na hindi ko na kailangang magmalalim kasi yung mga simpleng salita na sinasabi ko gamit ang purong Tagalog, yung magbibigay sa'yo ng kalaliman. Yung existensya mismo ng salita natin, magbibigay ng lalim. Diyan sa mga sinasabi ni Marcong Bungo, may mga substance tayong makukuha talaga. Kasi magaling din talaga si Poison talaga mag-rap talaga eh. Very gifted to si Poison pag nagsusulat. Hindi ko alam ba't nade-depress tong taong to eh. Doon na ako nagtataka guys. Yung laban niya na-depress daw siya. Eh, Poison, di ko alam. Paano ka nade-depress? Yung galing-galing mo mag-rap. Visit na yan. Kung mayaman lang ako, di sana, di ba? Lahat kayo na natin. Ay, nako. Nade-depress si Poison. Play natin. Nakakaawang nilalang. Di ka naiintindihan, iniintindi ka na lang. Trabaho mong ipaunawa yan sa mga taong nanood habang kalaban ng inip. Si Emar at si 144, di malalamang iisa kahit pangalan magdikit. Pero si Marcong Bungo, alam nyo na, di na kailangang magpilit. Doon pa lang di na kayo pinahirapang mag-isip. Pinainom ka ng alak bilang respeto at paggalang. Sige lagok, wala yang kaso kung kaibigan o kalaban. Ngunit maling battle tinungga mo kaya 144 paalam. Dahil lason pala yun, pinalitan lang ng pangalan. Bars, putang ina yan. Poison 13. Tama yan. Marcong Bungo. Ano kaya ibig sabihin ng Marcong Bungo? Bakit kaya ginamit niya Marcong Bungo? Si Poison nakikinig naman yan dito. Poison, i-comment mo nga kung bakit pinireview yung salitang Marcong Bungo. Ano ba? Marco ba dahil marka? Marka kasi diba? O Marcong. Ano ba yung Marcong? Search nga natin guys yung Marcong. Marcong. Saglit lang guys ha. Lumalabas si Marcong. Ay nako guys. Business. Sige tuloy natin. Visit na yan. Okay. Ano pa natin? Ang angas. Sa astamot asal, ulul tumanda kang malamya. Bungong umidad na walang moral, tumanda kang walang hiya.
Ultimo prinsipyo mo inilulunok mo't ninunguya. Makatang tumutula habang bibig ay bumobola. Tumutungga at pag nalasing ay nagiging banal ka bigla. Wala naman ang halaga. Yang kaluluwa mong isasanla remetado. Yang isipan mo ay baldado, kaya kidlat ko asentado. Ang bungo mo ay markado at dehado. Ako'y barumbado sa argumento, hihimbing ka sa komento, malabangungot aking teksto. At igagala ka sa impyerno, sakay ng apoy ko na berso, sabay ihahagis ka sa langit. At ibabaon sa yelo nang pasmado kang ihiga ko sa nagbabaga na yero. Hindi para asinan to sa pangpang, kundi para silaban to sa teatro. At ipakita sa mga tao na kapag hindi ka napagpakatao, matutulad kayo sa hayop na ito at magiging kamukha nyo. Payag ka. Ako din hindi. Kaya gumugunaw ang lindol ko sa iyong ilalatag. Guguho ang pagkapanatag mo, tahalik ka sa patag. Habang tapak-tapak ni anino mo'y hindi makakalakad. Mamalasing ka ngayong 13. Ako'y 14 at 4 na liwanag na hindi. Putsa matitinag magpakailanman. Tulad ng takbo ng orasan mong umiikot sa kamay at nasa bilog lang. Sa pagtanda mo, maaalala mo na lang ito at babalikan na ang lahat ay nasayang lang sa pagbibigay dahil mali ka ng pinagbigyan. Psst, tang-inang yan! Parang Rubik's At ang Cube. mukhang yan. Hindi babakas yan sa kasaysayan. May isang larawan ka, lasog-lasog ang pakpak mong nakabalandra ka sa paliparan. Bay, gusto mo naman palang lumipad eh. Tara, ililipad kita sa hangganan. Dadalhin kita sa kalawakan para sa ere kapugutan. At paliguan ng dugo ang mga hindi pa kinikilabutan. Bangkay ni Marcong Bungo ang isang gabi niyong mapapanaginipan. At bukas, sa paggising nyo, ipagdasal nyo tong na maalam. Dahil hindi ka na magigising. Huwag mo yang kalilimutan. Maganda yung ginawa ni number 44, 144. Malinis yung performance niya. Nag-aabang ako ng talagang defining moment niya sa second round. Pero pakiramdam ko yung antics niya ng first round. Pero mas more energetic. Kasi sa tingin ko, na-hype siya sa ginawa ni Marcong Bungo. Tuloy natin. Pareho tayong biktima ng isang eksperimento kung meron bang tatangkilik. Gamit ang peking pagkatao para lang sa kanyang gimmick. Ikaw si Emar, ako si Marco. Sino nga bang mas peke sa atin? Kung tinago mo yung tunay mong pangalan habang ginamit ko yung sa akin. 3 linggong palugit lang. G-Clown naman, wag kang ganyan. Wala mang buwan ang paghahanda. Sige, palag lang yan. Bitin man ang preparasyon, yung gutom ko walang hanggan. Mercury at Venus, ramdam mo pa rin yung init kahit na wala yung buwan. Palawakan ng bokabularyo ba gusto? Pakita mo, tarasa mo. Baka tabunan kita ng mga librong nabasa ko. Malabo ang iyong pangitain, huwag kang tatanga-tanga. Marahil lang yung 3 matay may katarata na. Kahit laliman mo pa yan, sila'y malabong mauto. Maguhukay ka talaga pag ang balon ay natuyo. Nag-asam ka ng bukal, sayang ang pawis at dugo. Kakahukay ng malalim ang nahukay mo bungo. Wow! Babalagbagin ko. Ang laking bagay nun, no? Parang merong magandang bagay din kasi parang naghuhukay ka, di ba? Pero makikita mo meron ka pala mga bungo sa closet. Yung parang sinasabi nila, lahat tayo may bungo sa closet. Ibig sabihin, may tinatago tayong dumi o lihim. Lahat ng individual sa mundong to, merong ganun.
Hindi tayo perfecto. Lahat tayo may mga dumi na nakatago. So, may mga tao na parang sinasabi niya na hukay ka ng hukay kasi masiba ka. Natuyuan ka, naghahanap ka ng tubig. Isa sa mga idea, naghahanap ka ng tubig, gusto mo makainom, pero wala kang makitang bukal eh. Wala kang makitang tawag dito, balon. So, hukay ka ng hukay para makakuha ka ng tubig. Pero nakita mo, bungo na pala. Kakahukay mo yon. Pero isa rin doon yung idea na parang ang siba mo, meron ka ng balon pero naghahanap ka pa rin ng tubig. Sa kakahukay mo, may nakita ka na ng bungo. Ibig sabihin, parang sinasabi, yung bungo, yung nagiging senyales o signal para tumigil ka na sa katarantado mo. Parang ganyan sinasabi ni Marcong Bungo. Sabi niya gano'n. Diba? Tuloy natin. Hukay ng malalim ang nahukay mo, bungo. Babalagbagin ko to kahit kayo'y mairita. Uunahin ko agad kung sino mang maninita. Mawawalan ka ng sinabi hanggang sa mapipika. Sa labang to, pangako ko, ako lang ang matitira. Nice. Okay, sige, ulitin natin. Wala namang mali, di ba? Papaliwanag ko sa'yo, pakinggan mong maigi, ha? Pagpitin ko to kahit kayo'y mairita. Uunahin ko agad kung sino mang maninita. Mawawalan ka ng sinabi hanggang sa mapipika. Sa labang to, pangako ko, ako lang ang matitira. Ano daw sabi niya? May sinasabi siya rito na kailangan natin makuha eh. Imbestigahan natin yan. Kasi naghahanap siya ng crowd reaction eh. Mukhang malakas yung sinabi niya, pero titingnan natin. Babalagbagin ko to kahit kayo'y mairita. Uunahin ko agad kung sino mang maninita. Mawawalan ka ng sinabi hanggang sa mapipika. Sa labang to, pangako ko, ako lang ang matitira. So parang ang sinabi, parang nagkaroon ng parang killing, babalagbagin niya. Kumbaga, nagkaroon ng krimen. Para ewan ko, nanguhula lang ako guys, pero parang sinasabi niya rito kasi naghahanap siya ng crowd reaction eh. Parang sinasabi niya magkakaroon dito ng crime scene. Tapos uunahin ko, babalagbagin kita kahit lahat daw mairita. Tapos walang aamin kung sino yung nakakita o witness. Parang ganun yung gusto niya sabihin niya. Walang witness, kahit ang mga witness dito bibirahin ko. Tapos, mawawalan ka ng sinabi, tapos makikita mo na ako lang ang matitira dito. Kasi, parang, ganun. Parang may krimen na nangyari, tapos lahat tahimik lang. Parang okay, parang ganun. Nice. Okay, sige, ulitin natin. Wala namang mali, di ba? Papaliwanag ko sa'yo, pakinggan mong maigi, ha? Pag pinatay kita ngayon, wala na tong maiiba. Maaagnas ka at bungo na lamang ang matitira. Wow! Pag ako na... Ganun pala yung sinasabi niya. Sorry, mali pala yung sinabi ko. So, ibig sabihin, pag namatay ka, ang matitira yung pagkatao ko. Ibig sabihin, lahat tayo bungo. So, ibig sabihin, ang bawat individual na pag namatay sa panahon ngayon, ang matitira lang, kundi ako. Dahil bawat isa sa atin, merong ako na nakalagay. At kung ano yung ako na yon, yung bungo. Kasi pag namatay tayo, maagnas tayo. At ano yung matitira? Eh, di bungo. Siya lang yung matitira. Napakahusay mula kay ano. Kay Marcong Bungo. Sorry, hindi ko na-realize kasi ang inisip ko kasi parang krimen, pinatay kita tapos may sinabi siyang audience. So, yun ang iniisip ko. Pero dito sinabi niya, pag namatay ka at maagnas ka, bungo lang din ang matitira. Ako pa rin yung makikita sa huling-huli. At sa bandang huli, ako pa rin yung matitira. Mahusay din. Ang nakalboroto, napakalabo ng huminahon. Pakinggan mong maigi, ha? Pag pinatay kita ngayon, wala na tong maiiba. Maaagnas ka at bungo na lamang ang matitira. Wow. Pag ako na ang nakalboroto, napakalabo ng huminahon, kadalagapak ng mga sapak, makikita niyong tumilapon. Pag di ka na makatayo, alam mo ba kung anong mas malala doon? Tsaka ko pa lang itatanong kung para kanino ka bumabangon. Wow! Lamang ka daw sa lawak ng kaalaman mong sinakop at karunungang sinalok. Tingin mo sa akin makitid. Nagkamali ka yata ng iyong iskinitang pinasok. Ito'y patungong purgatorio. Ilang oras na lamang tayo bago dadating doon. Kung bubuhayin man kita, bakit ko naman gagawin yon? Para ka na Odi sa... Sa tingin ko, si Poison na isa sa pinakamagaling na lyricist sa Flip Top din talaga eh. Mahanay ko siya kay Tipsy D.
O kaya si Sak Maestro kasi, best ako na-disappoint doon. Lagi kong binibigyan ng si Sak Maestro, yung parang benefit of the doubt, kaka-benefit of the doubt. Puro, di ba? Puro, guys, yung pagbigyan natin si Sak Maestro, kaya, may kay Marcong Bungo, kay Poison, may sense talaga. Gusto ko yung mga ganitong klase ng mga talata, may nagaget sa comment, nakukuha tayo. Tsaka, very puzzling. May puzzle siya na pwede natin pag-isipan. Double entendre, double meaning, magandang schema. Para ka na-odi sa talampunay. Kaya ayan, kaluluwang gala, pues, orasyon ng aking panukala. Pauusukan kita ng palo santo hanggang matuyok at mamutla. Itatato ko sa iyong muka ang barang at ang sumpa na nilikha ng lumika para sa iyo na lumika. Ang aking evolusyon ay transformasyon ng impormasyon. Pintuan ay misyon sa kahon ng aking nasyon. At pigilan ang polusyon sa di mapigilan niyang emosyon. Isip mo ay walang konklusyon sa laman ng aking imahinasyon. Kaya, di mo sukat ang prediksyon, kinulang ka sa kalkulasyon, di mo sukat akalain na rekta impyerno ang tinalong mong balon hanggang sa nila mo na makasanayan na makasariling intensyon, tamang sasakyan sa tamang biyahe sa mali mong destinasyon. At bumangga ka ngayon, naway patnubayan ka ni Judas na siyang naniniwala sa'yo. Total, siya naman yung gabay, ancestor na gumawa sa'yo. Puro kahudasan nga daw ang trono nyo noon Ika ng lolo ko. At nalaman ko rin na, tinuno ko rin na nagtanim ng pinagbigtian ng lolo mo. Pagkat pangkat, kaming pangkalikasan. Kayo'y pangkat lamang pang-artipisyal. May pagkakalulo at kapag nakonsensya na nagpapatiwakal. Kahinaan kayo ng mental, kinakalagkad ng pedestal. Bahagi ka ng mekanismo, ako'y pangkat industrialismong kanibal. At kagimbal-gimbal ang pagiging animal. Senestal, dumigma, organiko, natural kang... Maayos pa ni number 144 yung mga litanya. Kailangan niya tanggalin niya mga hindi kailangan na fillers para mabuo yung talata na yun. May lalim, may okay naman yung gusto niyang iparating pero kailangan pa rin definitive at malinaw. Hindi vague, hindi malabo. Kasi okay lang na nagmumukha rin kasing maangas pag pag marami kang sinasabi na na mga salita. Pero kung yung meaning ng salita na yun simple lang din, gumamit ka na lang din ng simple para anong gagamitin ninyo? Gumamit ng malalim na salita para i-explain yung simple o gumamit ka ng simpleng salita para ma-explain yung malalim? Yun dapat na idea na ginagamit natin. Ginagamit lang natin yung mga malalalim na salita para i-explain yung mga bagay na hindi maipaliwanag. Diba? At yung mga words na bihira natin makuha o marinig, ginagamit din yan para i-define yung mga pangyayari o mga salita na para magkaroon siya ng kategorya. Diba? Mga ganun. Katulad ng mga words, tulad ng salitang exquisite, diba? Exquisite, para siyang exotic. Pero, pag ginamitan natin ng mababaw na salita, yung mga bagay na bihira lang makikita ng mata mo. So, pag ginamit ito yung bihira lang na makikita ng mata mo, yun yung definition nun. Ganun yung pinaka-words na paano mo i-define yung isang individual o isang bagay o isang subject. Pero para hindi mo na sabihin yung ganun kababaw na salita, pwede mo na sabihin na very exotic yan o very exquisite. Ganun na lang, di ba? Para hindi na masyado maraming paliwanag. Pero dahil nga ang Tagalog, ang Pilipino maraming mga words na walang equivalent sa Tagalog. So, naintindihan ko naman yan. Kaya minsan gumagamit tayo ng mga salitang Bisaya,
salitang galing sa ibang lugar, kasi para ma-define natin yan, kasi sa ibang dialekto natin meron siyang salita pero sa Tagalog wala. Tuloy natin. Radikal, impernal, tumugma, umiibig, sumusugal, isang makatang taga-Caviteng nakamamatay pag nagmahal. Sinasabi ko lang, ang layo ng ating pagkakalayo. Marahil tayo lang ay pinagtagpo pagkat ubos na ang luha ng kandilang nakapatong sa iyong bungo. Uling sila ay sa alaala mong masaya kang binigo. Tagsibol ay itinayo, inalayo ng tadhanang mapaglaro hanggang sa mangitim ang rosas na tuyo. Senyalis ng yugto na mga iniwan mong pangarap ay ang iyong sundo. Uling akda sa aking tulang, dito ko na ihihinto. Dahil nasa dulo na ako ng papel ng kwento ni Marcong Bungo. At yun ang tamang pagsulat ng kwento ng parabola. Mga bata, tapos na ang klase, pwede na kayo maglaro. Sing! Sa dami ng mga narinig kong malalalim mag-Tagalog, number 1 pa rin si Sayad. Pangalawa si Invictus talaga. Talagang mahirap talunan yung mga ganun eh. Kasi na-practice nila talaga eh. So si 144 itong si Emar, hinahanap pa niya yung para sa kanya. Although marami nakaka-appreciate sa kanya kasi, pero sa akin marami narinig ko na yung mga ganyang antics eh. Hopefully mahanap niya pa yung tamang sulat niya, yung direction talaga. Nag-eksperimento pa lang siya. Pero si Poison, define na kagad yung niya. Dala na experience, guys. Ang tagal na ni Poison eh. Pucha, siya lang yata yung pinakamaraming battle eh. Nakita ko guys, ang dami niyang battle eh. Poison 13. Napakasipag na individual nito. Ako nga, humahanga dito kay Poison eh. Nakita ko yung mga clip niya nasa FB, mga reels, hindi ko pinapanood eh. Kasi nakikita ko siya yung layo na napapansin. Tingnan natin. Alam mo bang, tulad ka rin ni Akata, mababang presyo magtanghal. Hindi man lamang lumaki yung TF mo sa pagtagal. Marman o 144, parehong mura ang dangal. Kung ginawa mong 143, baka sakaling nagmahal. Kung ginawa mong 143, baka sakaling nagmahal. Kaharian mong gabundok parang tambakan sa payatas. Kinoronahan kang pabaliktad, ganyan ka kabayabas. Di lang uhaw sa atensyon, sa katakampang makatakas. Kahit balikta rin may walang mababago sa karakas. Uubusin ko ideya nyo. Yung utak grabe ang likot. Dadagdagan ko pa yung hain tol kung gusto nyo simot. Yung utak nasa kawalan para masabing nalawak. Pues bumukas na ang portal. Laro ka sa kalawakan nang maranasan na parang nakawala ka sa koral. Wow. Tingnan mo tong nanonood. Tingnan mo. Aba, pinos pa talaga. Sentence yun. Husay. Tapos tinay pa ni tanga. Masyado yatang minamaliit aking kapasidad. Dinagulat ka rin nung binasa mo pabaliktad. Gaya-gaya nyo mukha nyo, mga ulol. Aminin nyong bilib kayo. Mauubusan yung original pero hindi ako. Patuloy na magyayabang kahit ako'y kamuhian. Bars din yun na. Kasi ang sabi nila, great artist copy but ano sabi nila? Yung best artist copy, great artist copy, tapos yung good artist copy, great artist still, sabi nila. May mga ganun eh. Kasi yung abilidad na kopyahin mo yung drawing ng iba, napakahusay nun eh. Kasi nakopya mo eh. Pero yung nakawin mo yung estilo na yun, kumbaga style mo yan, nanakawin ko yan, magiging sa akin yan. Yun talaga, ibig sabihin,
kaya mong makita yung bagay na hindi nakikita ng ibang tao. May mga tao kasi na kaya lang kumopya kung ano yung nasa harap nila eh. Pero yung nakawin yung buong estilo, papaano yon, yung passion, yung stroke, ay napakahirap nun guys. So ang ganda ng sinabi ni Markong Bungo, medyo may kalinawan. Bungo ko ay malabong madungisan at madumihan. Mali kayo ng iyong desisyon na makipagtunggalian at magpakita ng apoy dun sa taong may tubigan. Hoy pendehong lapastangan, ginambala mo ako. Hahalik sa aking puwet itong kalaban ko na to. Kung nasa Diyos ang awat, nasa tao ang gawa, sige lang gawin mo yan hanggang maawa ako sa'yo. Minaltrato ng sagad, balitadyang at gulugod. Katawang tao at kanyang kaluluwa ay bumukod. Tapos na si Markong Bungo. Marapat lang na lumuhod. Ibalik niyo yung batas kung gusto nyong may sumunod. Pero kung di talaga pwede, at wala... May ginagawang antic si Markong Bungo, hindi ko alam kung nakikita ninyo. Parang kino-call out niya yung mga tao na wala na sa flip top. Parang nagbibigay pa rin siya ng tawag dito ng homage. Sina-shoutout niya parang yung mga rapper na wala na, hindi na nagpapakita. Kasi si Batas, alam ko sinabi nila na umalis na, nandito na rin sa ibang bansa si Batas eh. Yeah. So, I'm pretty sure. Ganun talaga. Na magandang behavior yun kasi para hindi nakakalimutan yung mga tao na nagaling sa flip top. Tuloy natin. Pa rin siya dito! Pwede naman sa mga bata mong uprising na pabibo. Sa Day 1, Poison 13 versus Sayag, yan ang trip ko. Tapos sa Day 2, pwede rin Markong Bungo versus Carlito. Teka, magyayari para sa laban niya! First and second round, nakuha na ni Markong Bungo. Mas define yung ginawa niya. Although mayroong mga antics si number 144, pero kailangan niya rin talagang practicein kung saan papunta yung punto niya. Maganda yung mga, ang dami mong feelers, kasi ito lang pala yung sasabihin mo na magigets ko na parang, etong part na to, unnecessary na pampahaba lang siya eh. Maganda talaga yung parang, yung sinasabi mo dito, yung skim mo dito para sa punchline na yun. Hindi yung nagsabi ka ng mga pinatay, dinalaga sa impyerno, tapos hindi siya connected dito. Parang kailangan talaga maganda yung daloy talaga ng skim mo papunta doon sa punchline na yun. Para makitang may punchline. Kasi kung magulo rito, tapos andito yung punchline, mahirap ma-appreciate. You know? Which is okay naman dahil kahit pa paano, yun yung style siguro ni number 144 ni MR. Pero kailangan importante talaga na suriin natin yung sarili nating sulat. Papaano ba siya? Para kahit papaano pag tinignan natin siya, meron siyang pattern. Diba? May pattern siya, meron siyang pupuntahan, meron siyang isa rin yun sa mga problema na ginagawa ng ibang mga artists. Parang importante talaga, malinaw yung schema mo. Doon pinapakita kung gaano ka kagaling mag-guide sa mga taong nakikinig sa'yo. Kasi importante na ma-guide mo yung isip namin papunta doon sa napakalaking sabog. You know? Yung para, kasi ang mga nakikinig tulad ko, mga detective din kami. Paano namin makikita, nalalaman kung yung punchline nito, ginawan mo ng justice. Diba? Para masusundan namin yun. So, pag wala, hindi na masundan, parang, may mga one-liners eh. Yung one-liners din kasi na yun, useless din kung hindi din masyadong, kung makalat lang din talaga eh. So, sa akin, nabigay ni Markong Bungo ni Poison yung first and second round ng maayos. Kasi, even though may maayos na parang punchline si 144, sa tingin ko, nabawi niya lang sa delivery. Pero yung idea at creativeness ng papel na, mahusay din yun eh. Selfie bars, pero nakita niyo yung difference between sa nagmamarunong na matalino at yung tao na dumaan sa eksperyensya. Yun yung sinasabi niya doon. Tapos, mayroon naman yung tungkol sa bungo naman. Very definitive moment din yun. Kasi, parang sinasabi niya, pag nawala ka sa mundong ito, ako pa rin yung huling-huling makikita. Ibig sabihin yung bungo, markadong bungo. Pag namatay ka, ang makita lang ako pa rin. Kasi ako lang yung tunay na nag-i-exist sa mundong to, yung bungo, di ba?
Which is kahit mga Ehipto, mga Pharaoh, ganun pa rin. Ganun pa man guys, sa tingin ko panalo si Marcong Bungo. Tingnan natin. Second side 13. Second side 13, Marcong Bungo. Pero may potential si 144. Kailangan niya lang talagang maging kailangan niya lang talagang yakapin yung mga kritisismo na ibibigay sa kanya. Kasi, tulad si Sayed, napakahusay. Talagang ang dami niyang pinanggalingan, makuha niya yung perfectong niya. Pinaka-perfecto niyang form. Pero, Invictus kasi yung si Invictus, malakas din talagang hayop na yun. Pag nagra-rap din si Invictus, malakas din. Dahil si Sayed parang define na siya eh. Parang siya yung original eh. Tapos, yung pinaka-perfect form si Invictus. Kaya pag pinaglaban mo si Sayed at saka si Invictus, parang ang hirap eh. Kasi mahati yung paningin mo sa idea ng mas magandang ginawa nito ni Sayed dahil tanging si Sayed lang yung gumagawa ng ganitong antics, di ba? Pero at the same time, parang hindi natin matanggal sa isip natin na maganda lang ginawa ni Invictus kasi pakiramdam natin mas moderno siya at masarap sa pakinggan. Pasok siya sa panlasa natin sa panahon ngayon. Parang ganun. Tuloy natin. Verse number 144. Mag-iis mambes para sa kanilang pareho. At ang boto ng Urado. Panalo doon. Tayo lahat dito sa second side 13. Maraming salamat ulit. Suporta niyo lahat. Ano lang pala siya, promo. Ba't ganun? Hindi ko nagustuhan yan. Ayaw matalunan si ganun talaga. Ganun pa man guys, maraming salamat guys kung nagustuhan ninyo yun guys. Nag-enjoy ako doon. Kaya lang sa tingin ko mismatch kasi hindi ma-appreciate si number 144 dahil na-outshine siya ni Marcong Bungo eh. Meron kasi mga tao na ganyan yung mga sakit na mga rapper eh. Pag alam nila kung sino yung kalaban nila, gagawa sila ng rounds na parang kahalintulad dun sa kalaban nila. Mali yun eh. Kasi ngayon, yung ginawa ni Poison 13, na-outshine niya masyado si number 144 na instead na yung style na yun makuha lang ni 144 para maging unique siya. Ang ginawa ni Poison 13, sinira niya si 144 gamit yung sariling style ni 144. Kasi naririnig ko yung antics dun eh. Kaya medyo salbahe yung pagkakagawa doon ni Poison. Parang wawasakin kita gamit yung sarili mong style kasi lalagyan ko yun eh. Bibigyan ko ng sprinkle yung gawa ko na may pagkasalbahe din. Pero Marcong Bungo eh. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ganun pa man guys. Maraming salamat. Sana nag-subscribe kayo, nag-like kayo at mag-comment kayo ng mga bagay-bagay na gusto nyo sabihin. Ganun pa man. Galingan sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. Tigit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng group po. Ingat ka lahat yan. At magkita tayo sa sunod na video. So, nabubula na ako guys.